Umpisa ang eksena at galit na humarang si Gong Ah para pigilan ang mga nambubuli kay Yise. Sinigawan niya ang mga ito at tinanong kung ano sa tingin nila ang kanilang ginagawa. Sabay babala na hinding-hindi ito palalampasin ng kanilang pinuno. Ngunit nagpatay mali siya lang si Ilchui at sinabing wala namang dapat ikagulo. Katwiran niya, normal lang naman ang pagsasanay o sparring sa loob ng Guisu Temple. Sinabi pa niya na ipinapakita lang niya sa bata ang malaking agwat ng kanilang lakas para sumuko na ito sa pag-aaral ng sining ng pagpuksa sa demonyo. Mas mabuti na raw iyon kaysa naman sumugod ang bata sa kalaban ng hindi nalalaman ang kaniyang limitasyon. Pang-aasar pa niya, sa sobrang kahinaan ng bata ay hindi niya man lang matawag na sparring ang kanilang ginagawa. At habang nakatitig kay Yise, sumama ang loob ni Ilchui dahil personal itong dinala ng kanilang pinuno. Akala niya raw ay espesyal ang bata, kaya labis siyang nagtataka kung bakit ito pa ang napiling turuan ng pinuno sa halip na siya. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang magsalita si Yise. Kalmado nitong sinabi na sparring lang pala ang nangyayari. Nagtaka naman si Ilchui sa naging reaksyon ng bata. Humingi pa ng paumanhin si Yise at ipinaliwanag na napagkamalan niya lang itong simpleng pambubuli dahil alam niyang dayo lang siya sa lugar na yon. Inakala niya na dapat niya na lang itong tiisin. Kaya naman humingi siya ng dispensa dahil baka naabala niya lang ang ginagawa nitong pagsasanay. Dahil sa mga salitang ito, lalong nag-alab ang galit ni Ilchui. Pakiramdam niya ay minaliit siya ng bata. Agad siyang sumugod at sunod-sunod na pinaulanan ng atake si Yise. Habang umaatake, isinigaw ni Ilchui na si Yise ay isang mahinang tao lamang. At kung hindi man lang nito kayang tanggapin ng maayos ang mga atake, wala itong mapapala. Kinontrol lang daw nito ang mga atake niya kanina dahil mukha itong mamamatay na. Kaya huwag daw itong magmamalaki sa kanya ngayon. Habang walang awang tinatanggap ni Yise ang lahat ng mga suntok, napansin ni Ilchui na may kakaiba. Kahit pabugbog sarado at dehadong-dehado ang bata sa kaniyang mga kamay, hindi niya maramdaman ang kasiyahan sa kaniyang ginagawa. At ang mas nagpapabagabag sa kaniya, nagtataka siya kung bakit hindi man lang ipinipikit ng bata ang mga mata nito sa tuwing paparating ang kaniyang mga suntok. Ngunit sa isang iglap, nagulat na lamang ang lahat ng magawang ilagan ni Yise ang huling suntok ni Ilchui. Dito na sinabi ng bata na may pattern o kabisado na niya ang direksyon ng mga atake nito. Nagulantang ang lahat ng biglang mag-counter-attack si Yise at magpakawala ng isang direktang patama sa ulo ni Ilchui. Bagamat hindi ito tuluyang tumama dahil kapos ang kaniyang hakbang, labis namang natakot si Ilchui kaya napaupo na lamang ito sa lupa sa sobrang kaba. Samantalang bigo namang napabuntong hininga si Yise at sinabing kinulang ang kaniyang hakbang. Napagtanto niya sa kaniyang sarili na tama nga ang sinabi ng kaniyang master na talagang pagsisisihan niya kung hindi siya kakain ng maayos para magkaroon ng sapat na lakas. Humarap si Yise kay Ilchui. Tinawag ito sa kaniyang buong pangalan na Gong Ilchui at nakiusap na kahit mukha siyang mahina, mas mabuting huwag na huwag itong magpipigil sa susunod nilang paghaharap. At habang iniabot ni Yise ang kaniyang kamay para tulungang tumayo ang kalaban, ipinaalala niya rito na ang mga demonyo ay hinding-hindi magpapakita ng awa o magpipigil kapag siya na ang kaharap nito. Kaya naman, buong tapang siyang nagaya na mag-sparring silang muli sa susunod na pagkakataon. Samantalang nagbago ang eksena at makikita si Mong Rayon na nakatingin kay Yise habang pinapansin na mukhang kaawa-awa ang hitsura ng bata sa kaniyang pinakaunang araw. Sinabi niya na nabalitaan niya kay Gong Ah ang nangyari at tinanong kung binubuli ba ito ni Ilchui at ng gang nito. Ngunit pinagtakpan lang ito ni Yise at iginiit na sparring lang ang naganap sa pagitan nila. Hindi naman naniwala si Mong Rayon at sinabing walang simpleng sparring ang mag-iiwan ng ganong katinding mga sugat. Dahil dito, pinapunta niya ang bata sa kaniyang harapan para magamot agad ang mga natamo nitong pinsala. At habang ginagamot ang mga sugat ni Yise, napansin ng bata na ito rin ang kapangyarihan o spell na ginamit sa kaniya noong maligtas siya sa sunog. Ipinaliwanag naman ni Mong Rayon na normal lang sa mga bata ang lumaki sa pamamagitan ng pakikipag-away, ngunit binalaan niya ito na kapag sumobra na ang mga ito, maaari itong direktang lumapit sa kaniya. Pagkatapos ay tinanong niya ang bata kung nagawa ba nitong saktan o tamaan man lang si Ilchui kahit isang beses. Sumagot si Yise na huwag na itong alalahanin pa dahil hindi siya nakatama kahit isang beses. Idinagdag pa niya na alam naman niyang hindi siya dapat gumawa ng gulo, lalo na't nakikitira lang siya sa pangangalaga ng kaniyang master. Subalit dahil sa mga salitang ito, biglang natahimik si Mong Rayon. Bigla niyang hinawakan at pilit na inangat ang mukha ni Yise habang pabirong sinasabi na abala siya sa pagpapagaling ng mukha ng isang nakakairitang bata. Napansin naman ni Yise na tila may nagawa siyang hindi ikinatutuwa ng kaniyang master at habang walang magawa ang bata sa pagkakahawak sa kaniya, tinanong siya ni Mong Rayon kung natatandaan pa ba nito kung paano siya ipinakilala sa lahat ng mga Dokaibi sa Guisu Temple. Sumagot si Yise na natatandaan niyang ipinakilala siya nito bilang bahagi ng kanilang pamilya at dito na siya pinalalahanan ni Mong Rayon na kung itinuturing niya itong pamilya, dapat na nitong itigil ang pag-asal na parang isang estranghero na nakikitira lang at umaasa sa kanilang limos. Dahil sa malalim na paalalang ito,
Sumunod na lamang si Yise at sinabing pananatiliin niya ito sa kaniyang isipan. Subalit agad na humabol ng pahayag si Yise para linawin ang sitwasyon sa kaniyang master. Sinabi niya na baka nagkakamali ito ng akala dahil hindi naman siya nagpigil ng lakas nang dahil lang sa kaniyang posisyon bilang nakikitira. Ipinaliwanag ng bata na seryoso talaga sa pakikipaglaban si Ilchui kaya naman walang kahit isang atake niya ang nagawang tumama rito. Binitawan na ni Mongryon ang pagkakahawak sa mukha ni Yise at sinabing alam naman niya ang katotohanan iyon. Idinagdag pa ng master na may sapat na galing at lakas na si Ilchui para makipagsabayan ng sparring sa mga matatanda at labis namang naging interesado si Yise nang malaman na kaya na nitong makipaglaban sa mga matatanda. Dahil dito, tinanong niya si Mongryon kung kaya na rin ba ni Ilchui ang manghuli at pumatay ng mga demonyo. Ngunit mariin siyang sinagot ni Mongryon na kapag sumabak si Ilchui sa paghahanap ng demonyo sa kasalukuyan nitong estado, tiyak na mamamatay lamang ito. Labis na nagulat si Yise sa narinig na babala mula sa kaniyang master. Napangiti si Mongryon at sinabing mukhang naguguluhan ang bata sa kaniyang mga naririnig. Ipinaalala niya kay Yise na nagawa nitong pumatay ng isang mababang uri ng demonyo, ang Wadu Scholar, ngunit hindi naman nito matalo-talo si Ilchui. At ngayon nga ay sinasabi niya na si Ilchui na mas malakas sa kaniya ay mamamatay lang din sa oras na makaharap ang mga demonyo. Dito na ipinaliwanag ni Mongryon ang tunay na esensya ng sining ng pagpuksa sa demonyo. Katulad ng ginawa ni Yise na pagpatay sa Wadu Scholar gamit ang asin na kahinaan nito, sinabi ng master na kailangan ng sapat na kaalaman para makalikha ng sitwasyong maaari mong ipanalo. Kulang si Ilchui sa kaalaman, kaya kung hahamunin nito ang isang malakas na demonyo, ay tiyak na kamatayan ang aabutin nito. Sa kabilang banda, si Yise naman ang kulang sa galing sa pakikipaglaban, kaya kung wala siyang swerte sa kaniyang tabi, ay mamamatay din siya. Tinapos ni Mongryon ang kaniyang paliwanag sa pagsasabing ang kaalaman at ang kakayahan sa pakikipaglaban ay dapat magkasama. At ang mga nilalang lamang na nagtataglay ng dalawang bagay na ito ang may karapatang magpatuloy sa pag-aaral ng sining ng pagpuksa sa mga demonyo. Idineklara ni Mongryon na ibibigay na niya kay Yise ang kaniyang pinakaunang gawain upang maging karapat-dapat na mag-aral ng sining ng pagpuksa sa demonyo. At nagbago na nga ang eksena at makikita ang walang tigil na pagtakbo, pagpupush up at pag-aaral ni Yise. Napansin ito ni Gong-a at pinuntahan ng bata, sabay sabing isang linggo na nitong ginagawa ang mga bagay na iyon nang walang hinto. Tinanong niya si Yise kung hindi ba ito nababato at pabirong nag-alok na laruin siya ng kaniyang ate Gong-a. Humingi naman ng paumanhin si Yise at ipinaliwanag na kulang na ang kaniyang oras araw-araw. Sinabi niya na kung gusto niyang makuha ang pahintulot ng kanilang pinuno na mag-aral ng pagpuksa sa demonyo, kailangan niyang matapos ang lahat ng iniutos nitong gawain. Labis na nagulat si Gong-a nang marinig na kailangang basahin ng bata ang lahat ng libro doon at sinabing aabutin ng ilang dekada bago yon matapos. Idinagdag pa niya na kung siya ang papagawin yon, mas pipiliin niya pang magpakamatay. Ngunit kalmadong sumagot si Yise na mahilig naman siyang magbasa kaya walang problema sa kaniya. Napansin din ni Gong-a na sumasabak ba si Yise sa pisikal na pagsasanay, kaya nagtaka siya kung bakit puno pa rin ito ng mga sugat kung pagtakbo at ehersisyo lang naman ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Yise na upang kilalanin naman ang kaniyang kakayahan sa pakikipaglaban, kailangan niyang manalo sa isang sparring. At dito na ipinakita ang eksena kung saan patuloy na nakikipag-sparring si Yise kay Ilchui araw-araw. Inirereklamo na ni Ilchui ang walang tigil na paghamon ng bata sa kaniya at sinabing hindi naman niya ito maaaring patayin. At habang nakahandusay sa lupa, pinaalalahanan siya ni Yise na hindi naman ito dapat pumatay dahil sparring lamang ang kanilang ginagawa. Galit na binuweltahan siya ni Ilchui at sinabing wala naman siyang kagustuhang makipag-sparring sa bata. At habang pinapanood sila sa malayo, napagtanto ni Gong-a na ito pala ang dahilan kung bakit palaging puno ng sugat si Yise. Hindi siya makapaniwala kung seryoso ba talaga ang pinuno na utusan ng bata na talunin si Ilchui dahil alam niyang imposibleng matalo ng isang tao ang isang dokaibi sa pamamagitan ng purong lakas lamang. Samantalang katwiran naman ni Yise kay Ilchui, ang sparring ay paghahanda para sa totoong labanan. At ang mga demonyo ay hindi lalayo dahil lang sa ayaw nitong makipaglaban. Dahil sa patuloy na pangangatwiran ng bata, lalong nagalit si Ilchui. Sinabihan niya si Yise na mukhang napagkakamalan nitong kahinaan ang ipinapakita niyang pagpipigil. Binalaan niya ang bata na sa oras na bumalik pa ito para hamunin siya, babaliin na niya ang bawat buto sa katawan nito. Subalit biglang humarang si Gong-a para ipagtanggol ang bata at galit na sinabihan si Ilchui na huwag nitong tinatakot si Yise. Paalis na sana si Ilchui habang nagrereklamo sa sarili kung bakit nagtatago ang bata sa likod ng isang babae at nagtataka kung ano ba ang nakikita ni Gong-a sa kanya. Ngunit bago pa man ito makalayo, sumagot si Yise at sinabing hindi niya sisisihin si Ilchui kahit pabaliin nito ang kaniyang mga buto. Sabay aya na mag-sparring silang muli. Dahil dito, natahimik si Ilchui at napaisip na lamang na talagang may sira sa utak ang taong ito. Kinaumagahan, habang naglalakad ang grupo ni na Ilchui, sila na mismo ang hinanap at tinawag ni Yise mula sa malayo para mag-aya ng sparring.
Napapaisip si Ilchui dahil sa kabila ng kaniyang mga babala, patuloy pa rin siyang hinahamon ng bata araw-araw. At habang walang awang inaatake at pinatutumba ni Ilchui si Yise, labis na siyang naiirita sa kaniyang sarili kung bakit hindi nakikinig ang bata sa kaniyang mga banta. Alam naman niyang hindi niya talaga kayang baliin ang mga buto nito dahil sparring lang ang lahat. Subalit nagtataka siya kung bakit ayaw pa ring sumuko ni Yise gayong wala naman itong naitatama kahit isang suntok sa kaniya. Para kay Ilchui, walang talento ang bata kaya dapat na itong tumigil dahil kailanman ay hindi matatalo ng isang tao ang isang dokaibi. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin ng grupo ni Ilchui na may kakaiba sa mga mata ng bata. Pakiramdam niya ay hindi siya ang tinitignan nito kundi may mas malalim pa itong tinatanaw na labis na nagpapainit sa kaniyang ulo. At dahil sa matinding inis, sumabak na rin sa sarili nitong pagsasanay si Ilchui. At habang galit na sumusubtok, isinigaw niya sa kaniyang sarili na hindi siya basta-basta mauupo na lang habang nagpapalakas ang bata. Ayaw niyang maagaw ng isang ordinaryong tao ang mga ngiti ni Gong-a at ang pagkilala ng kanilang pinuno. Kumbinsido siya na kahit anong gawin ni Yise, hinding-hindi nito mapapantayan ang kaniyang talento. At ang mga kamao nito ay hinding-hindi aabot sa kaniya habang buhay. Subalit, mabilis na lumipas ang panahon at isang taon ang lumipas. Sa kanilang muling paghaharap, nagulat ang lahat nang sa wakas ay magawa ni Yise na magpakawala ng isang malakas at direktang patama sa mukha ni Ilchui. Labis na napatulala si Ilchui sa matinding gulat habang si Yise naman ay hindi rin makapaniwala sa kaniyang sarili nang ma-realize na sa wakas, umabot na ang kaniyang kamao sa kalaban. Nagsimula ang eksena kay Ilchui na utal na nagdadahilan na napatid at nagkamali lang siya kaya siya napatumba kanina. Ayaw tanggapin ang nangyari. Muling sumugod si Ilchui habang galit na isinisigaw na papatayin niya ang bata. Ngunit sa isang iglap, mabilis na inilagan ni Yise ang lahat ng kaniyang mga atake. Habang patuloy na sumusugod, labis na nagtaka si Ilchui dahil naiilagan na ng bata ang bawat atake niya. Napaisip siya na hindi naman siya nagpabaya sa kaniyang pagsasanay sa nakalipas na isang taon, kaya hindi siya makapaniwala kung mas naging mahalaga at epektibo ba ang isang taong pagsasanay ni Yise kaysa sa kaniya. Sa kabilang banda, habang umiilag, unti-unting napagtanto ni Yise ang malalim na kahulugan ng mga turo sa kaniya. Napaisip siya na malinaw na kaniyang nauunawaan ngayon kung bakit kailangan ng kaalaman at kakayahan sa pakikipaglaban sa sining ng pagpuksa sa demonyo. Alam niyang karamihan sa mga demonyo ay nagtataglay ng napakalakas at matitigas na katawan. Dahil hindi kayang higitan ng mga tao ang ganoong kalaking agwat sa pamamagitan lamang ng purong pagsusumikap. May hangganan ng pakikipaglaban sa mga ito kahit gaano pa sanayin ng tao ang kaniyang katawan. At ang tanging bagay na nagpapahintulot sa kaniyang lumampas sa hangganang iyon ay ang kaniyang kaalaman. Habang gumagawa ng kaniyang paraan para umatake, idinagdag ni Yise sa kaniyang isip na tulad ng nangyayari sa kaniyang sparring ngayon, kapag kabisado mo ang mga atake ng iyong kalaban, ang lokasyon ng kaniyang mga kritikal na bahagi sa katawan, at nakikipaglaban ka ng may katumpakan, ang dating imposibleng pagpuksa sa demonyo ay nagkakaroon ng pagkakataong magtagumpay. Ngunit napagtanto rin niya na kahit gaano marami ang iyong alam, baliwala rin ito kung hindi naman tatama o aabot ang iyong mga atake. Ito ang dahilan kung bakit kailangan pa rin ang kakayahan sa pakikipaglaban. Ipinunto niya na kapag hinasa mo ang iyong kaalaman at galing sa pakikipaglaban hanggang sa maging likas na sa iyong katawan ang lahat, doon ka pa lamang magkakaroon ng kakayahang pumatay ng demonyo kahit na nasa katawan ka lamang ng isang ordinaryong tao. Napatulala at labis na nagulat ang lahat sa ginawa ni Yise. Kahit si Gong-a ay hindi nakapagsalita habang naiisip na sa loob lamang ng isang taon, nagawa ng talunin ni Yise si Ilchui at sa isang napakagaling at dominanteng paraan pa. Biglang nagbago ang eksena at makikitang naglalakad ng magkasama sina Yise at Gong-a. Masayang pinuri ni Gong-a ang bata at sinabing napakahusay nito. Biniro naman siya ni Yise at sinabing mas kamangha-mangha pa si Gong-a dahil hindi pa rin ito tumitigil sa pagdadanang walang hinto. Habang naglalakad, napansin ni Yise ang isang grupo sa malayo. Nakita niya ang kaniyang master kaya agad niya itong tinawag at tinanong kung saan ito pupunta. Ipinaliwanag ni Mongrion na limot na niyang banggitin sa bata na mawawala siya ng ilang araw. Bawat taon daw ay regular siyang umaalis para sa isang demon hunt upang panatilihin ang kanilang alyansa sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong naghihirap dahil sa mga demonyo, na ipapakita nila na ang mga dokaibi ay isang ligtas at mapagkakatiwalaang lahi. Naalala tuloy ni Mongrion na noong nakaraang taon sa kaniyang regular na paghahanap ng demonyo, nakita at naligtas si Yise sa village nito. Subalit biglang iniba ni Mongrion ang usapan at tinanong si Yise kung kumusta na ang gawaing ibinigay niya rito. Mabilis at excited namang sumabat si Gong-a para ibalita ang tagumpay ng bata sa kanilang pinuno. Ngunit bago pa man niya matapos ang kaniyang sasabihin, biglang sumulpot si Ilchui sa tabi ni Yise. Siya na mismo ang umamin sa kaniyang master na natalo siya ni Yise sa kanilang sparring.
Nagtaka at napamangha naman si Mongryon nang marinig na natalo nito si Ilchui pagkalipas lamang ng 1 taon. Matapang namang itinaas ni Ilchui ang kaniyang ulo at sinabing talagang kahanga-hanga ang bata. Kaya magsisikap din siya ng husto para hindi na muling matalo sa susunod nilang paghaharap. Habang nakatitig si Gong-a at Yise sa kakaibang inasal ni Ilchui, labis silang nagtaka kung bakit tinawag bigla ni Ilchui ang bata sa pangalan nito na para sa kanila ay napakasuspecha. Ngunit tuwang-tuwa namang tumawa si Mongryon at sinabing nag-aalala pa naman siya dahil mukhang hindi magkakasundo ang dalawa noong una. Ipinaabot niya kay Ilchui na ang pagkilala nito sa kaniyang bunsong kapatid ay patunay na talagang nag-matured at lumaki na ito. Habang nakangisi si Ilchui sa natanggap na papuri, napairap na lamang si Gong-a at napaisip na iyon pala ang tunay na motibo nito, ang magpalakas sa kanilang pinuno. Bago tuluyang umalis si Mongryon para sa kaniyang misyon, nagbili nito sa lahat na magkasundo at maging mabuti sa isa't isa. Samantalang pagkaalis ng master, isa sa mga bata sa grupo ni Ilchui ang lumapit kay Yise at masayang sinabi na natutuwa siyang nagkakasundo na ang bata at ang kaniyang kuya na si Ilchui. Nagulat naman si Ilchui at tinanong si Guejol kung kailan pa ito naging malapit sa taong iyon. Ipinaliwanag naman ni Guejol na kalahating taon na silang magkakilala at nagpanggap lamang siyang hindi sila close kapag kasama si Ilchui dahil alam niyang galit ito kay Yise. Masaya niyang idinagdag na mabuti na lamang at napag-alaman din ng kaniyang kuya na mabait na bata si Yise. Napabuntong hininga na lamang si Ilchui at inisip na nakuha na pala ng bata ang loob ni Guejol. Gayunpaman, pinalampas niya na lamang ito at inanyayahan si Yise na sumama sa kanila para maglaro. Excited namang sumabat si Gong-a at sinabing gusto niya ring sumama. Ngunit mabilis siyang hinarang ni Ilchui at sinabing ang araw na ito ay para lamang sa kanilang mga magkakapatid na lalaki, kaya hindi ito maaaring sumama. Nagprotesta si Gong-a at galit na nagtanong kung sino ang gumawa ng ganong patakaran. Mayabang namang sumagot si Ilchui na siya ang gumawa niyon dahil iyon ang gusto niya. At dahil sa sobrang inis biglang sinuntok ni Gong-a si Ilchui sa mukha at galit na isinigaw na ginagawa niya rin iyon dahil iyon din ang gusto niya. Samantalang biglang nagbago ang eksena at mapupunta ang kwento sa loob ng isang maliit na bahay na puno ng iba't ibang uri ng armas. Makikita ang nasa loob sina Ilchui at Yise. Nagtaka ang bata at nag-alalang nagtanong kung pinapayagan ba talaga silang pumasok doon kahit kailan nila gusto. Pagalit siyang sinita ni Ilchui na may namamagang pisngi pa dahil sa malakas na suntok na natanggap niya kay Gong-a kanina at sinabihan ang bata na huwag lang tumayo doon kundi magmadali at pumili na ng gagamiting armas. Napaisip na lamang si Yise nang mapansing bumalik na naman si Ilchui sa pagtawag sa kaniya bilang ordinaryong tao. Ipinahayag ni Ilchui ang kaniyang balak at sinabing sa pagkakataong ito, tatapusin nila ang kanilang laban sa pamamagitan ng isang demon hunt. Lalabas sila sa Guisu Temple at kung sino man ang unang makahuli at makapatay ng demonyo ang siyang mananalo. Pinaalalahanan naman siya ni Yise na mariing ipinagbawal ng kanilang pinuno ang paglabas sa Guisu Temple hanggat hindi pa sila sumasapit sa tamang edad. Idinagdag pa niya na hindi naman tiyak na makakakita agad sila ng demonyo sa oras na lumabas sila sa kanilang teritoryo. Sumabat naman si Gogol at ipinaliwanag na nabalitaan nila sa mga matatandang nagpatrolya kanina na nakarinig ang mga ito ng iyak ng isang sanggol sa labas. Naniniwala siyang isa itong child ghost. Katwiran niya, mahihina at bobo ang mga ganoong uri ng demonyo, kaya kung minsan ay pag-alagala lang ang mga ito malapit sa Guisu Temple. Nag-alala si Yise at iginiit na dapat nilang kalimutan ang balak na paglabas sa templo dahil napakadelikado nito. Sinabihan niya ang grupo na delikadong magbakasakali na child ghost agad iyon batay lamang sa narinig na iyak. Ipinaliwanag niya na may higit 10 uri ng demonyo ang kayang gumaya sa iyak ng sanggol at kung ang ilan sa mga iyon ang makakaharap nila, tiyak na mamamatay sila. Binalaan niya ang mga ito na kapag wala pang tiyak na impormasyon, hindi sila dapat basta-basta sumusugod para manghuli. Kumuha ng armas si Ilchui at inasar si Yise na nagmamarunong lang ito dahil lang sa nakapagbasa ng ilang libro. Diretso niyang tinanong ang bata kung sasama ba ito o hindi. Sumagot si Yise na hindi niya kayang sumuway sa utos ng kaniyang master. Inakusahan naman siya ni Ilchui na ginamit lang nitong dahilan ang pinuno dahil natatakot itong makipagsapalaran. Sinabihan niya ang bata na kung ayaw nitong sumama ay huwag na dahil iiwan na lamang nila ang isang duwag na tulad nito at sila na lamang ang lalabas. Inutusan ni Ilchui ang kaniyang grupo na maghanda at buong sigla namang sumunod at sumang-ayon sa kaniya ang kaniyang mga kasamahan. Habang paalis ang grupo ni na Ilchui, iniwan nila si Yise habang nangasar na sinabing pumunta pa naman daw ito sa Guisu Temple para pumatay ng demonyo, ngunit napakakaawa-awa at lampa pala nito sa totoong buhay. Samantalang habang nakatitig si Ilchui sa kaniyang armas, ramdam na ramdam niya ang pag-aalab ng kaniyang dugo bilang isang demon hunter. Sa hawak niyang spiked iron club, pakiramdam niya ay kaya niyang magpatumba at pumatay ng daan-daang child ghosts. Nagsalita rin ang isa sa kaniyang mga kasamahan at sinabing, matagal na rin niyang gustong subukang manghuli ng demonyo kahit isang beses man lang bago sila maging mga ganap na adult dokaibi.
Sumang-ayon naman si Ilchui at sinabing isa itong mahalagang pagsubok para maging isang tunay na demon hunter. Labis itong ikinatuwa ng kaniyang grupo dahil ibig sabihin ay magiging ganap na ring mga hunter ng demonyo ang lahat sa kanila. Subalit napalingon si Ilchui sa kaniyang likuran at napansin si Yise na nakasama na din sa kanilang grupo. Pang-aasar niya, may isang hindi astig at lampang nagdala pa ng maliit na palakol para sa isang demon hunt. Sabay biro na hindi naman sila mamumutol ng kahoy sa pupuntahan nila. Habang nakangisi, naisip ni Ilchui na tiyak na natatakot na ng husto ang bata. Binalikan niya ang kaniyang mga iniisip at pumasok sa kaniyang ulo kung ano kaya ang pakiramdam ni Yise na makakakita ng demonyo sa unang pagkakataon sa buhay nito. Para ipagmayabang ang sarili, ipinagmalaki ni Ilchui na noong bata pa siya ay nakahawak na siya ng bangkay ng demonyo. Determinado siyang ipakita ang malaking agwat ng kaniyang galing sa sining ng pagpuksa sa demonyo para mabawi ang kaniyang pagkatalo sa kanilang nakaraang sparring. Samantalang, napapaisip naman si Yise sa kaniyang sarili. Dahil hindi niya mapigilan ang grupo ni na Ilchui, napilitan na lamang siyang sumama sa ngayon para mag-inspeksyon, ngunit nag-aalala siya kung magiging maayos ba talaga ang lahat. Naalala ni Yise ang kaniyang mga nabasa sa libro na ang isang child ghost ay isang demonyo na nasa anyo ng isang bata. Kadalasan ay nang-iirita lamang ito ng mga tao sa pamamagitan ng paghingi ng mga hindi makatwirang bagay. Kaya naman naniniwala siyang kayang-kaya itong patayin ni Ilchui ng mabilis. Subalit nag-aalala rin siya sa pinakamasamang sitwasyon. Paano kung ang kakaharapin nila ay hindi pala isang simpleng child ghost? At sa hindi inaasahang pagkakataon nagkatotoo ang kinatatakutan ni Yise nang biglang lumabas o makikita ang napakahimbal at nakakatakot na nilalang na malayo sa inaasahan nila. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.